Alam namin, Lord, na hindi madali namin na ito ay um, pinaghinanda niyo po siya para sa gabing ito. Kayo po, Lord, ang mapapurihan ngayong gabi. In Jesus' name pray, Amen. At ngayon po, tayo po muli magkakantahan sa pangunguna ni Sir Rainier John Ledesma. Buong buo. Good evening po sa bawat isa. Ayan, tayo po ay mag-awitan sa Panginoon. Tunay nga po na everyday ng ating buhay ay nararamdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayong gabi po, ngayong hapon, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Tunay nga po, alam ko po na lahat po tayo ay may nararanasan, may nararamdaman at minsan natitisod tayo, pero patuloy po nating isurrender yung buhay natin sa Panginoon. Patuloy po tayong magpahubog, magpagamit para po sa kapurihan po niya. Dahil siya po ang ating Lord of all. I surrender and I will yield and I will bow down. I will live, I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that every
are Lord of all. And I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord, maraming salamat po sa pag-ibig na araw-araw niyong pinaparanas sa amin, Panginoon. Tunay nga, sa pamamagitan noon, Panginoon, nararamdaman namin na kayo ang aming Panginoon at Panginoon, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po namin ibinabalik ang aming papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, amen po. Ngayon po ay dumako na po tayo sa ating pasasalamat. Alam ko pong may mga
pasasalamat po tayo ngayong linggo na pasalamat natin kay Lord ng mga blessings, mga unexpected blessings natin na mga prayer request na natin na matagal na hinihintay. And sa punto po ito, ako na po mauna. Magpapasalamat po ako kay Lord dahil sa opportunity na maka-join po sa Food Fest. Hindi wala po balak namin na sumali kasi sabi po ni Ma'am Grace, meron pang isa available. So, sabi namin, Aileen, sali tayo. So, parang wala kami idea kung sino kumain naming team. Naglalakad lang po si Ninong Jolly, may sampay-sampay pa na t-shirt. Kinausap ko po, kasali po ba kayo sa Cook Fest? Ay, hindi. Sali po tayo. Hindi. Sabi niya, sige, maghanap ka ng teammate natin. So, nag-usap-usap po kami. And po, kami ni Ate Rica sa si Kuya Jeff. And enjoy lang po. Parang hindi naman namin ina-expect na mabingwit yung manalo man. Parang experience lang din na maka-join. Parang kasi masaya. Parang experience din. Tapos po, nung time nung naglulutuan na, kasi talagang wala kaming preparation na design. Talagang plain na plain kami. Pero nung in-announce po ni Ninong Malik na, ayun, na like, kami po yung naging first, parang hindi din kami makapaniwala na, totoo ba? Parang gano'n, pero thank you po kay Lord kasi, ayun, na-express namin manalo sa Cook Fest. And alam ko, ang bawat isa po sa atin ay naging masaya nung araw na yon. At panalo po ang lahat, hindi lang doon sa pag-announce ng 1, 2, 3 na first, second, third, wala doon eh. Yung kasiyahan ng fellowship na lahat nagkakaisa sa event po na ating Cook Fest na nagdaan. And ayun po, maraming salamat kay Lord sa patuloy na kalakasan po sa aming mag-asawa na ngayon po kahit na malayo na kami, pero sisikap po din namin na magampanan yung aming kailangan at tungkulin namin bilang deaconess sa church at deacons. Ayun po, kung napapasin niyo po, bago po yung kortina natin, napagtulungan-tulungan po ng mga deaconessa at deacons para po sa Sunday na anniversary po natin. Hindi na po tayo mag-linis, mag-design ng kailangan, at advance na po tayo mag-design. Pero kung napapasin niyo din po, kulang pa. Kulang pa po yan. May paparating pa pong tela. Pagpasensyahin niyo na po muna yung mga natin, bintana ngayon. Pero po sa Saturday at Sunday, kompleto na po yan. Maganda na po ulit yung kortina natin. Ayun po, maraming salamat sa Diyos po ang papurit. Pasalamat. Open na po ang gitna kung sino po ang gusto. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming bagay, pero dalawa lang po muna. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa amin. Kasi nung, araw ba yun? Sabado yata yun. Nung Sabado, walang-wala sa loob namin, bigla na lang may pumutok. Sabi ko, parang may nagsiklab. Sabi ko kay June, tingnan mo, parang may nagsiklab. Tapos wala naman siya nakita. Pamamaya, may pumutok na naman. Saan ba yun? Saan ba yung nahanap namin? Pamamaya, ang dami, para kang nagluluto ng popcorn. Ako, kinakabahan na kami lahat. Kami nasa looban namin. Kumbaga, kasi hindi makakalain. Baka mamaya, bigla na lang magsiklab. Hindi namin makita kung nasaan yung pumuputok. Nagkakagulo na kami, sabi ko, naku, hindi kinakailangan kumbaga, maging kalma lang, hindi pwedeng mag-panic. Tapos putok siya kasi nasa pinakagitnang ganon nung wire. Tinawagan ko yung may-ari ng kuryente, yung pisang buko, sabi ko, Ate Bebe, papuputol ko na yung kuryente mo kasi pumuputok dito kinakabahan kami. Magkasunog, paano ako makatatakbo? Si Neris, paano makatatakbo? Walang paa. Sabi ko gano'n. Tapos pinatay ko na yung cellphone, hindi ko na yung sagot niya, basta sinabi ko, papuputol ko na yung kuryente niya.
Tapos nung umutok na talaga, maraming beses na. Talagang, kumbaga, lahat kami kinakabahan. Ako nagdasal na lang ako, sabi ko, Lord, huwag niyo pong pahintulot na magkasunog. Masunog kami rito. Kawawa naman kami. Sabi ko, ayoko mamatay ng sunog. Sabi na, napakahirap mamatay ng sunog. Kasi, basta nagdadasal ako sa kanya, huwag niyo kami pababayaan. Tapos mamaya-maya, tapos umuulan pa nga pala noon. Nung biglang nawala yung ulan, nawala na rin yung putok. Tapos tumawag kami sa Meralco, hindi pala sakop ng Meralco yon dahil lagpas na sa linya nila yon. Ang electrician lang pala ang kailangan. At tumawag kami sa barangay, sa mga konsehal, humingi kami ng tulong na magpadala ng electrician at baka magkasunog nga. Sa tulong at tawa ni Lord, nagpadala naman si Kapitan ng electrician, kahit na ibig sabihin may bayad. Sabi ko dun sa gumagamit ng kontador, bahala na kayo sasagot niyan kasi sa inyo yan. Sabi nung gumagamit, ang hinihingi daw sa kanila, 20,000 dahil babaguhin yung pinaka-cord dahil luma na raw. Talagang pagsisimulan daw ng sunog. Sabi ko, ang inaalala daw niya, yung may-ari ng kuryente, nasubukan na raw niya na makunat. Sabi ko, sige, pag-pray natin na maayos yan kasi, kawawa naman yung mga tao dito. Tsaka, patatanggal namin talaga yan, mawawalan kayo ng kuryente. Kumbaga, ang kinakailangan bigayan lang. Tapos nung pinsan ko naman, tinawagan ko, sabi ko, Ate Bebe, kasi kako pagka hindi nagawa ito, talagang papuputol namin at kinakabahan kami. Nakipag-usap yung pinsan, pamangkin ko para sa pinsan, doon sa tita niya, at nagkaayos naman. Ngayon maayos na yung kuryente. Ikalawang pagpapasalamat ko yung, natuwa naman ako dahil yung pamangkin ko, umuwi kagabi sa bahay na tulog. Kumbaga, yung kalit ng bahay namin na yun, natutuwa ako dahil 3 sila, kumasya sila. Tapos, nag-birthday yung anak niya, nagpabilang ng konting pagkain. Kami lang. Tapos, nung sabi niya, Ate Tameli, sama ka sa amin sa SM. Sabi ko, hindi na ako sasama. Kayo na lang. Hindi, sama ka kasi nandito ka. At least doon, malilibang ka. Sabi ko, mahira nahihiya ako sa inyo kasi aalayan niyo pa ako. Hindi, sama ka para makalabas ka naman. Kumbaga, natutuwa ako sa Panginoon kasi, kumbaga, kahit na may diferensya ako, hindi nila ako ini-echepera. Kumbaga, natutuwa yung puso ko na yung pinakisama ko sa kanila nung araw na bata sila, nandoon pa rin sa kanila ngayon, hanggang ngayon, na hindi nila ako nakakalimutan. Na itinuturing pa rin nila ako, kahit na ako PWD na. Kaya salamat sa Panginoon, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng blessings na binibigay niya sa akin, sa aming pamilya. At nagpapasalamat din ako sa asawa ko ngayon. Dahil, kumbaga, nakakakita na ako ng konting pagbabago. Hindi man marami, kahit pa konti, nagpapasalamat ako. Dahil sa dati, inom siya ng inom. Ngayon, ang napagkakalibangan naman niya, pag-aalaman. Pag sinabi niya na, kailangan ko ng ganon. O magkano ba yun? Pag may pera ko, binibigyan ko ng pambilang buto. Tapos isang araw, sabi niya, yung aparador, kailangan kong, tataasan ko yan para sa tag-ulan, ay bumaha, pasokin man tayo ng tubig, hindi nakaangat, hindi mababasa. O magkano kailangan? Sabi ko, 500, nabigyan ko 500. Tapos ito na. Nakakita ako ng kahoy na lang gagawin ko. Sabi ko, bahala ka. Nagalit sa akin. Ayan ka na naman. Bahala na. Siyempre, hindi ko isasagot ko sa iyo. Siyempre, bahala kasi ikaw ang gagawa. Alangan mo sabi ko, huwag. Lalo ka naman magagalit. Sabihin ko namang, bahala ka, magagalit ka pa rin. Ano ang sasagot ko? Sabi ko, bahala ka na.
O, tapos umalis, bahala ka na sa buhay mo. Sabi sa akin, hindi ko na lang siya pinansin. O, nung okay na. Kumbaga talagang naisip ko na, pinapaisip talaga ni Lord na dapat na hindi ko talaga pinapatulan sa kanyang mood dahil siguro sa nararamdaman niya sa sakit niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng patience at ng tamang pag-iisip na parang pinapaisip ni Lord siya na huwag mong papatulan. Hanggat makapagtitimpi ka, magtimpi ka. Kaya ako ang dahil ko sa Panginoon na linisin niya ang puso ko, linisin niya ang sarili ko, pati ang asawa ko, at nasaan, at kumbaga, kasi pala, pagka tumatanda na, pagka senior ka na pala, talagang maiisip mo na maraming bagay na yung mga dapat na dati hindi mo ginagawa, huwag mo nang gawin. Yung dating, natatawa kasi kayo. Dati kasi pag nagsalita yun, sasagot ako ng sasagot. Hindi pala dapat. Kaya kinakailangan pala kumisan maging pipi at kumisan maging bingi para maging maayos ang pagsasama. Kumbaga, kung hindi ko na pinapatulan talaga, kaya salamat sa Diyos sa pagpaisip niya sa akin sa mga bagay na yon na dati hindi ko nakakayang gawin, na hindi ko kayang pigilin yung sarili ko, na pag nainis ako, sisigay ko ng pag sinabihan niya ako ng pangit, mas pangit pa bibigay ko sa kanya. Kumbaga, hindi pala dapat na ganun. Tapos pag nag-Facebook ako, nakikita ko rin yung mga, ganun pala, hindi pala tama talaga yung mga ginagawa ko. Kaya kuminsan, pag nakakakita ko ng mga magandang quote para sa asawa, sinesendan ko siya lagi. May mga magandang salita doon, sinasabi ko sa kanya. Natutuwa naman ako, lagi naman siyang may sagot sa akin. Kahit na hindi kami nag-uusap ng harapan, kahit sa cellphone na lang. Para hindi, kasi pagka kami magkausap, magkakagalit pa kami, kaya kung sa cellphone, nakakaayos kami. Kasi minsan, meron pang sa Facebook na sabi na, dapat na yung lalaki, huwag mong sasalita, hindi maganda sa asawa. Sinend ko sa kanya yon. Tapos sabi niya, sorry na. Sabi, salamat. Sabi ko, tapos nung Valentine's Day, for the first time, lumapit. Sabi niya, happy Valentine's. Tapos narigan ako. Sabi ko, ay salamat. Sabi ko, pakilig-kilig pa ako para kahit na hindi ako nikilig. Kumaga, inaartihan ko na. Tapos nung maputi na yung buhok, mahaba pa. Nung bandang hapon na, sabi ko, 200. Ay, pagpagupit ka, sabi ko gano'n. Ay, sabi niya, mahalang gupit at saka ang kulay. 200. 200, magpagupit, magpakulay ka. Yan, pa-Valentine ko sa'yo. Hindi, umalis ng mga bandang alas 6, umalis. Pagpasok niya kalaabi, sabi ni Lucas, wow, Lolo, you're so pogi. Natawa siya. Tumaka ako, kung di ka nagpagupit, masasabihan ka ba na po ng gano'n? Sabi ngayon, kaya salamat sa Diyos sa lahat ng biyaya niya, sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng blessings niya sa aming lahat. Sa Diyos po ang papuri. Ako din po ay nagbabalik ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon sa nakaraang Sunday kung saan ay kailan ay dinaos natin ang ating outreach Sunday. Salamat sa Panginoon dahil alam ko na siya ang sentro ng lahat ng iyon. Nakita natin ang grupo ng Bacood, nandoon ang Santo Niño o ang Tangos at ang Bakalan.
lumalawak po ang ating iglesia. At ang pasasalamat ko sa Panginoon ay yung mga tao, yung kanyang taong ginagamit upang ito ay maisakatuparan. Alam niyo po, ang sistema, ang proseso para maganap ang isang outreach ay mahirap. Kailangan po ng sasakyan, kailangan ng magmamaneho, kailangan ng tagapagturo. Maghahanda po yon upang magturo. Tapos siyempre, ay yung hapon mo na yun ng linggo ay isang sakripisyo din. At ang lahat po ng iyon ay voluntaryo. Kaya kung wala talaga sa puso ng isang tao ang paglilingkod at para sa Panginoon, marahil ay susuko. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa kanyang pagkilos sa ating po mga kapatid, sa mga tagapagturo, sa mga volunteers, yan nagpapahiram ng sasakyan, mga nagmamaneho. Salamat po sa inyo at salamat sa Panginoon. Sa Kanya po ang papuri at pasasalamat. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa natapos na gawain po ng kabataan. Last February 14 po, nagkaroon po kami ng fellowship po. At ang dumalo po na kabataan ay nasa 30 plus po. Papurit pasalamat sa Panginoon sa mga tao pong ginamit po niya throughout the preparation po ng aming fellowship. And during our fellowship po, madami rin pong nag-help po sa amin. And we thank the Lord po sa lahat po na nag-help po sa amin and sa provision and guidance niya po sa fellowship po na yan. And also, I thank the Lord na makita po yung mga bata po nung Sunday na nag-enjoy po dito sa church and then dun po sa Sunday school nung Sunday. And natutuwa po yung puso ko po na makita yung mga bata kasi yung mga bata po, yung mga bata po sa Bakalan, minsan lang po yan sila makapunta sa ganitong lugar. And nakakatawa po na sobrang saya po nila na makapunta po and makaranas po ng mga ganitong celebration din po. And lahat po ng papuri ay pasalamat sa Panginoon. Thank you po. Good evening po sa bawat isa. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po holiday kahapon. Kahit po holiday, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan na binigay niya po sa akin kasi po 3 sayaw yung pinractice namin kahapon. Simula 9 a.m. hanggang 5 p.m. kami nandito ng mga bata. Salamat po sa Panginoon kung paano niya pinapakita yung kabutihan niya hindi lang po sa akin, pati po doon sa mga bata. Nakakatuwa lang din pong makita na ang dami nilang, sunod-sunod po kasi yun pero ang natutuwa po ako doon sa mga teens, yung mga nagsa-Sunday school sa likod, lalo na yung mga boys, apakadami nila na. Nagko-commit talaga sila nung sinabi namin kailangan mag-practice ng Tuesday dahil wala na pong extra time para mag-practice. Nandito po sila lahat, kaya papasalamat po ako sa Panginoon dahil nung una, wala po masyadong dumadating pero nung nagtawag na po, ang dami po nila dito, nasa 20 po yata sila na nagpag-practice ng sayaw. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay ng mga teens tsaka yung mga youth na nag-practice po ng sayaw kahapon dahil doon po napapakita kung gaano ka buti si Lord hindi lang po sa buhay ko, kundi sa buhay po nila. Kaya po, sa Diyos po ang papurit pasalamat. Hello po, isang pagpalang gabi po sa bawat isa. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya, hindi lamang sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa harmonious na relationship na na-experience namin ngayon between my wife and my mother, gayon din sa lahat ng bagay na patuloy niya pinagkakatiwala
sa amin as steward at sa kalakasan at kalusugan. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi po kahapon kami ay nag-ocular sa Morong Bataan. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa aming biyahe papunta hanggang makauwi kami ng maluwalhati. Gayon din, hindi na kami nahirapan kasi si Lord na yung naghanap ng resort. Si Lord na yung nag-provide. Malapit lang dun sa unang pinuntahan namin. Hindi na kami nagpaikot-ikot at napagod. At the same time, nakapag-enjoy, nakapagpahinga ng kaunti bago umuwi. Yun po, sa Panginoon ang papurit pa salamat. Good evening po sa bawat isa. Ako din po nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una po sa natapos na Foundation Week dito sa school. Thank you kay Lord kasi kahit 2 days lang siya. Ito yung Foundation Week na parang you want more. Kasi sabi nga nung isa naming estudyante, nung after nung isa naming event, dahil first time po nagkaroon ng family day, sabi niya, this is the best day ever. Sabi niya ganun. So parang totoo naman po. Kasi talagang dito sa school, hindi lang siya basta school, pero we're a family here in Balca. So yun yung masarap na maramdaman sa workplace na hindi ka lang nagtatrabaho pero nag-e-enjoy ka kasi family yung touring sa'yo and sobrang bukod sa healthy yung mga kasama mo, healthy din naman talaga yung relationship na meron dun sa surrounding. So thank you kay Lord dun sa natapos sa kabila ng maraming pagod, maraming puyat. Thank you kay Lord kasi meron ng isang natapos na malaking event and yung sumunod is yung dito naman sa church. Pero yun din yung pangalawa kong pinagpapasalamat kasi pag kami papagawa na sila Ate Grace, kaya pa ba? Opo, kaya pa. Parang ganun. Pero yun yung lagi kong pinagpe-pray kay Lord na i-sustain niya ako sa lahat ng gagawin ko, na siya yung mag-provide ng lahat ng wisdom and knowledge na kailangan ko all throughout dun sa preparation. And salamat kay Lord kasi after nung mga ilang linggo na nagdaan, salamat kay Lord kasi dun parang nasa-satisfy din yung heart ko kasi nakikita ko na yung unti-unti natatapos na siya, yung pagod mo na parang nare-relieve na. Parang nag-enjoy ka na lang, parang at the end of the day, instead na yung pagod yung naisip mo, napapangiti ka na lang kasi alam mo na si Lord yung nagsusustain sa lahat ng pangangailangan mo. And siya talaga yung kumbaga sa ano siya nagbuhat ng lahat ng ginawa the past weeks. And lastly po, salamat kay Lord dun sa pag-iingat sa amin po ni Jacob nung lumuwas kami nung Saturday. Salamat kay Lord to spend time din dun sa family niya, kala mama at papa. Thank you kasi, thank you kay Lord kasi nakapag-celebrate kami nung 60th birthday niya nung Saturday. Yun. Salamat kay Lord kasi although may communication barriers, buti na lang medyo meron akong experience sa sign language. So may time na yung tatawa lang kami kahit yung tahimik na tawa lang. Pero ayun, salamat kay Lord kasi dun sa mga ganong pagkakataon, ang sarap din siya na-cherish nung ganong moment. And thank you din kay Lord kasi excited din sila na ma-meet yung family ko dito sa Baliwag dahil po sa mga paparating na events. So salamat kay Lord kasi yung paglo-look forward nila is ayun, yun din yung pinagpe-pray ko dati talaga na yung family na ibigay sa akin ni Lord is yung family din na makakasundo and mahal na mahal po ako. Kung ano po yung pagmamahal ng pamilya ko kay Jacob, yun naman din yung natatanggap ko sa family side naman po ni Jacob. So, yun po, salamat kay Lord kasi yung prayer ko noon, yung pag-iintay ko noon, nararanasan ko ngayon and sobrang saya po ng puso ko. So, salamat po kay Lord. Yes, sa Diyos po ang papurit. Pasalamat sa lahat ng mga tumayo po dito. Mga pasalamat ng bawat isa. Ang Diyos po ang mapangaral. Ngayon po, nais ko pong tawagin si Lira
para sa ating Thanksgiving prayer. Pwede po ba tayong tumayong lahat para pagpasalamatan natin ang Panginoon? Pagpasalamat din po natin kay Lord ang mga natapos na event dito sa church at ang mga mangyayari pa. Let us pray po all together. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa provision niyo sa church na to. Salamat sa pag-sustain niyo, sa kalakasan pinagkakalab niyo sa bawat leaders, and sa bawat activities na nagaganap, especially ngayong anniversary. Bawat isa sa amin may kanya-kanyang kwento na gusto namin ipagmalaki, Panginoon, na kayo ang dahilan sa araw-araw ng aming blessing, Panginoon. Blessing man or problem, ito ay inaalaw niyo, Panginoon, para kami may mag-go. Salamat, Lord, sa challenges, sa patience na binibigay niyo sa bawat isa. Thank you for the presence then of everyone, Panginoon, sa gabing ito. Lord, nais namin pagpasalamat ang mga natapos naming event. Ang Medical Mission, ang Balka Sunday, ang Outreach Sunday, maging ang Cooking Fellowship namin. Salamat, Panginoon, sa masasayang event na to. Dalangin ko, Lord, na sa mga susunod pang event, hindi lang kami ang maging masaya, higit sa lahat ang pinakamahalaga. Kayo ang masiyahan at mapapurihan. Nawa, lagi naming sa puso, sa isip na ang reason kung bakit nasa church kami ay mabigyan papuri ang iyong pangalan. Ang reason kung bakit 35 years na ang Baliwag Alliance Church ay upang bigyan kalawalhatian ang pangalan niyo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga opportunities, sa mga success na event. Thank you, Lord, for everything. At naniniwala ako sa mga darating pang anniversary namin and sa concert namin. Panginoon, kayo ang maitaas. Nawa sa bawat aapak sa church na ito ay lumabas ng mas napalapit sa inyo at mas lumalim, Panginoon, ang aming pananampalataya, pagtitiwala at pag-surrender ng buhay namin sa inyo. Provide niyo po, Panginoon, ang lahat pa ng aming pangangailangan. Ito po ang aming pasasalamat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa diwa po ito, ihanda po natin ang ating puso at isipan. Iwasan po muna natin magkwentuhan sa ating katabi. Makinig po tayo sa message ngayong gabi at alam ko pong pinaghandaan po niya ito para kay Lord. Nais ko po tawagan si Sister Shurina Gato. Good evening po sa ating lahat. Sige na, magpapatuloy po tayo sa ating theme this month, Journey. Binigyan ko po ng title yung akin pong i-share sa inyo ngayon kasi ito po ay hango sa aking mga personal experiences. So ang title ko po ay My Journey with God. Philippians 1:6 says, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Okay, so ito po ay isa sa mga life verses ko dahil simula po nung college ako, naging life verse ko na to dahil pinanghawakan ko po na kung si Lord yung naglagay sa akin sa Bible school, siya rin yung magpapatapos sa akin doon kahit ano pa yung nangyari. On this text, nais ko lang pong mag-share ng mga natutunan ko in my journey of life and faith kay Lord. Pero samahan niyo po muna ako sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin, sa lahat ng paglakad namin, sa aming buhay, sa mga experiences, sa lahat ng pinagdaraanan.
mga ups and downs namin. Maraming salamat, Panginoon, because if we cling on to you, our journey with you is always worthwhile. Salamat dahil alam namin na nandyan ka. Hindi man namin kayo kailangang makita, pero ramdam namin sa pamamagitan ng pagpapala mo, sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa amin, na kayo po ay nandyan at kasama namin. I pray, Lord, that lahat ng makakarinig nito would be challenged to journey with you every step of the way. Huwag kaming bumitaw. Ikaw pong patuloy na gumamit sa akin at ikaw lamang yung maitaas. In Jesus' name, amen. Okay, so yan po yung naka-highlight, yung good work. And sabi po dyan, He who began a good work in you. So ito po yung personal process ni Lord sa bawat isa sa atin. Unique po ang bawat process na binigay sa atin ni Lord. Magkakaiba tayo. Paano tayo nakakilala kay Lord? Paano tayo tumanggap? Anong proseso? Saan, kailan, sino yung ginamit ni Lord at kung ano mang pagkakataon. Yung good work po na tinutukoy dito ay yung salvation na inoffer sa atin ni Lord at syempre yung transformation na kasama nito. Transformation ng pagbabago ng ating character at ng ating perspective. Ako po nakakilala ako at tumanggap kay Lord sa pamamagitan ng Sunday School. So isang story yung shinare sa amin ng Sunday School teacher na naantig yung puso ko dun sa story na yon at na-challenge ako na gawin din yung nandun sa story, which is to commit myself to God hanggang sa siya po ay namatay. So sabi ko, i-commit ko rin yung buhay ko kay Lord kagaya noong nasa story. After that, nilid kami noong Sunday School teacher namin sa isang prayer of acceptance. Kayo po, natatandaan niyo pa ba kung paano kayo nakakilala at tumanggap kay Lord? Masarap po siguro minsan balik-balikan din natin yung unang story ng pagtanggap natin kay Lord. And I'm sure, iba-iba po tayo ng kwento. Yung pagpasok ko po sa Bible School ay result ng sangkatutak na prayers ko at prayers din po ng magulang ko na i-lead sila sa tamang desisyon kung ipapasok ba nila ako sa Phoebias. But I know God had planned it all along. Alam niya na kung pumasok ako sa Phoebias, dito niya ako mahohone, mamomold, at ito rin yung simula ng paggamit niya sa akin. Pero, when I was in Phoebias, marami po akong nagawang violations. Lalo na po nung malapit na akong graduate. Some of it are minor violations like nanood po ako ng concert nang walang paalam at bawal po yun. Pero meron pong isang major violation na muntik na po akong ma-expel. This time, I saw inconsistencies dun sa pamamahala, unfairness, discrimination. Although alam ko nagkamali ako, inadmit ko yung pagkakamali ko, sinabi ko lahat ng ginawa ko, and I accepted the consequences. Pero sabi ko, pag-expel sa akin, it's too much for a consequence. Kasi meron po silang gustong palabasin noon na nangyari sa akin kahit na hindi ko po ginawa. But then, I know si Lord pa rin ang nanguna at gumabay dun sa mga namumuno sa Phoebias. I saw and experienced God's mercy and justice. Nag-serve po ako ng 74 hours work as consequence. At nakita ko po talaga yung pagkakamali ko, hindi para makita yung pagkakamali ng pamunuan o yung inconsistencies and unfairness nila, pero para makita ko yung sarili ko na mali po talaga yung ginawa ko. But, yung mercy ng Panginoon, God gave me yung support ng family ko na akala ko nga itatakwil din ako kasi alam nyo naman po yung pamilya ko hindi po nagtotolerate.
I saw the support of my friends and kahit po yung mga taga-Phoebias na nasa taas, yung mga namumuno, yung mga nagdisiplina mismo sa akin, sila rin po ang sumuporta sa akin. He was with me all along. God is there. Kahit dun sa mga ganitong pagkakataon. Sa lahat ng pain, pag-iyak, pagdududa sa sarili. Philippians 1:6 sabi, He who began a good work in you will carry it on to completion. Ramdam ko po yung pagsama sa akin ni Lord sa lahat ng yon. The Lord has proven His promise in me sa journey kong ito. The Lord has proven His promise in me. Anong maling desisyon po ba ang nagawa natin dati? Pero eto kayo ngayon, nandito pa rin sa biyaya ni Lord. This is your journey with the Lord. Yung pangalawang part po noong verse, He who began a good work in you will carry it on. Will carry it on. Ang ibig sabihin po, yung good work ni Lord ay ipagpapatuloy niyang gawin sa'yo. Pero kailangan mong mag-rely sa guidance ni Lord. Kesa hanapan siya ng visible proof sa good work na ginagawa niya sa'yo. Nasa na? Lord, ano na? Hindi ko makita yung good work mo. Hindi po kailangang makita para maramdaman natin na kasama natin siya. Again, yung good work kasi is transformation ng sarili natin. Yung pananaw natin. Iyon yung good work. Kasi kung hindi pa tayo natatransformed, baka mali pa rin po ang ating perspective. The good work is the transformation. Ang patuloy na pagpili ng tamang perspective sa mga bagay na nangyayari sa atin. So we have to trust the Lord. Kung ano yung sinimulan niyang mabuti, tatapusin niya. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kailangan ng buong pagtitiwala kay Lord. Minsan, nabubuo lang yung tiwala natin kay Lord pag wala na tayong choice, di ba? Nagtitiwala naman ako pero gagawan mo pa rin ng paraan. Pero pag wala ka nang kayang gawin, nagawa mo na lahat, at saka mo sasabihin, ako, pinagpapasa Diyos ko na lang to. Pero dapat, kasama nung tiwala, yung pagsunod. Nung nagkasakit po si Mami, nitong 2021, we relied on God. Wala na talaga kaming pwedeng gawin nun. Pero nung kinuha ni Lord si Mami, hindi ko po talaga in-expect. Kasi nakasurvive siya sa COVID. Naalala niyo po, na COVID silang buong pamilya. Kami lang yung hindi. Nauna na kasi kami. So feeling ko, magiging better pa po si Mami, makakalagpas pa po siya doon sa kanyang sakit na yon. At baka sa ibang pagkakataon o ibang kaparaanan siya kukunin ni Lord. But no, kinuha siya ni Lord doon sa pagkakasakit niya na yon. Kung mapapatanong kami, nasan si Lord? Where is God? Nung time na hirap kami. Pero ang sagot, He is there with us. Binigyan niya kami ng strength and available schedule para magpabalik-balik sa ospital. Sinustain niya kami kahit wala po talagang tulugan. Binigyan niya kami ng help from other people. Kung ang tanong, where is God? Sa time na kapos na po ang budget namin dahil weekly kami nasa ospital. He is there. Kasama namin. Nababayaran ang hospital bills, nagpo-provide pa rin si Lord. Where is God? Sa lahat ng pain na nararamdaman ni Mami, sobrang sakit. But He is there. God is with us.
Nawala po sa sarili si Mami dahil sa low sodium. Hindi na niya kami kilala. 51 years old lang siya. Ako 17 lang noong time na yon. Pero hindi ko po alam, blessing in disguise pala yon. Kasi po, hindi na rin niya nare-recognize yung pain nung time na yon. So God is there. Where is God nung namatay na si Mami? Kasi hindi ito yung panalangin namin eh. Iba yung sagot ni Lord. But He is with us, comforting us. Sinamahan niya kami hanggang ngayon. He carried us. Parang footprints in the sand na kwento, if you are familiar with that. So the Lord has proven His provision, hindi lamang ng finances, kung hindi ng strength, ng comfort, at ng joy. The Lord has proven His provision to us in this journey. And last part of the verse, He who began a good work in you will carry it on to completion. To completion until the day of Christ Jesus. Hindi lang niya ipagpapatuloy, kundi hanggang matapos, patuloy siyang gagawa ng mabuti sa'yo. He will finish what He has started in you. But this should also be lifelong commitment natin sa Panginoon. Madaming paghihirap, hindi tayo exempted doon. Pagkakasakit, emotional man yan or physical. Trials o problems na pagdadaanan. May mga tao nga nasusubok dun sa commitment mo kay Lord. Pwedeng mag-offend sa'yo or kapag tinignan mo sa ibang perspective, ito yung magpabago at magpatatag sa'yo. God's faithfulness ensures that when we are weak, kahit tayo ay mahina na, nandyan pa rin si Lord. He is there. Recently po, dumanas din po kami ng isang napakalaking pagsubok. I know the Lord is teaching us a lot of things. Pagtitiwala sa Kanya at pagkilala na Siya ang nagbigay, Siya rin ang pwedeng kumuha nito. At pag nawala itong mga bigay niya, ano kaya magiging reaksyon natin? Kagaya kaya nung kay Job, nung nawala lahat ng ari-arian niya, pati mga anak niya, na natili siyang faithful at nagpuri pa rin sa Panginoon? Ako po iba eh. Baka iba rin sa inyo. Ako po naging nonchalant lang. Akala ko po, wala akong nararamdaman. Walang sakit, walang lungkot, pero hindi ko po alam na nagkaroon pala ako ng anxiety. A mental health condition na hindi po healthy. Outward appearance, ganun pa rin. Madaldal, masiyahin, at kung ano-ano pa. Maingay. Pero, at the end of the day, yung panlulumo at malalim na pag-iisip, yun po ang nangyayari sa akin. Then, the Lord revealed to me. Gumamit po siya ng mga tao para makita ko yung kalagayan ko. Hindi ko po kasi alam na may anxiety na pala ako. So I prayed. I kept praying. I prayed hard and I prayed honestly from my heart. Lahat-lahat sinabi ko. Tsaka ko lang po sinimulang tanggapin na teka lang, meron na pala, hindi pa ako aware. Akala ko, okay lang ako. So lahat sinabi ko kay Lord, lahat ng naiisip ko kahit hindi ko naman talaga nararamdaman. Kasi nga akala ko, okay lang ako. Pero lahat ng yon binigay ko kay Lord. And that's the time I started to heal. Broken na pala ako. Hindi ko pa alam. But on this journey, the Lord again has proven His presence in me. The Lord has proven His presence in me. Lahat ng ito, the Lord is with me.
Kung itatranslate ko po sa sarili kong version, yung Philippians 1:6, siya ang pinagsimulan ng mabuting gawa at kanya rin itong lulubusin hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo. Kayo po, may pinagdadaanan ba kayo ngayon? Remember, your journey with God, basta kasama natin si Lord, lagi po yang sulit. Laging worthwhile. The Lord has proven His promise kung tayo ay susunod sa Kanya. His provision kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. And His presence kung magsusurrender tayo sa Kanya. And this is my journey with Him. I pray na magpatuloy po tayo in this journey. Kasama si Lord, ano man po yung mangyari. And now may I request Aga to lead us sa isang napakagandang kanta. Surrendering our lives kahit na ano pa yung mapagdaanan natin. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Sana po itong awitin na ito ay maging panalangin ng bawat isa, personal communication po natin sa Panginoon na we surrender yung buhay natin completely. Hindi kalahati, kundi buo ng buhay natin, i-surrender po natin sa Panginoon. The secret of life is letting go. The secret of love is letting it show in all that I do, in all that I say, right here in this moment. The power of prayer is in a humble cry. The power of change is in giving my life and laying it down, down at your feet, right here in this moment. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. This journey of life is a search for truth. This journey of faith is following you every step of the way, through the joy and the pain, right here in this moment. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Right here, right now, and for the rest of my life, hear me say, take my heart, take my soul. I surrender everything to your control.
tunay nga, Panginoon, na sinosurrender namin ang buhay namin sa inyo ng buong buo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus.